Nagbabalik ang PTV Sports, ating kilalanin ng triathlete na si Joseph Baltasar at ang kanyang may bahay na si Sunshine na magkasamang nag-oorganisa ng mga marathon races at iba't ibang bahagi sa Pilipinas. Magandang umaga and welcome sa Magandang PTV umaga po. Sports. Good morning, sir. And Mama Okay. Meg. Nakalimutan. Nakakatawa naman. Umaga pa lang, partner. Baka hindi pa nakakapagkape si Sir Prince. Yes. Pero ang mga triathletes, saan na yan gumising ng sa umaga? bagay, Correct. Actually, kanina, 4 o'clock, gising na kami. 4 o'clock gising na. Talaga mas maaga pa talaga sa mga manok. Oo, bago tumila ako manok, may body block na. Pero Sir Prince and Ma'am Sunshine, unang tanong lang po siguro namin since ngayon nag-oorganisa na kayo ng mga malalaking events, specifically running events, paano po muna kayo nahilig sa pagtakbo? Oo. Since 2008, nag-start kami sa Oval, sa Marikina Sports Complex. Kasi nung nasa company pa ako, nagtatrabaho pa ako sa company. So, 4 to 5 o'clock in the afternoon, yung out sa company, sa office. So, syempre minsan stress ka sa trabaho. Yun yung nagiging outlet sometimes ng mga sports enthusiast. So ako, nag-start ako sa Oval. At most, 5 rounds, okay na yon for the beginners. Pero syempre, jog and walk. Kasi syempre, kailangan mental and physical dapat ready. Kasi sometimes kahit physical fit ka, pero yung mind conditioning mo hindi naman. So night run kami before. Pero wala namang pinipili ang jog, ang walk as long as nag-move. Kasi ngayon, ang uso na ngayon, night run and early morning. Partner mag-asawa kasi sila. So as a couple, how do you support each other sa pagte-train sa triathlon? And may advantage ba to? Yes. Actually, nag-start kami last year mag-bike. So yung bike course namin, doon sa Caliraya Lake. Kasi taga Laguna kami. Kasi dapat pag nagbabike ka, importante yung safety ng bike. Siyempre, may 1 meter doon sa sasakyan. So ang bonding namin, running, swimming, and biking. Yung advantage namin. So, minsan pumapasyal kami sa Subic. Di ba? Kasi sa Subic, maganda yung swim course ng open water. Aside from Batangas. Yeah. Partner, ngayon gusto kong marinig naman siguro si Miss Sunshine na narinig natin kanina kung paano nagsimula si Sir Prince sa pagtakbo. Ngayon po ba, Sunshine, kailan po paano ba kayo nag-start? Sumabay po ba kayo o parang siya po yung nauna tapos eventually na-influensyahan kayo, parang gano'n? Siya yung nauna. Ako na-impluwensyahan lang ako. Siyempre, as a wife, kailangan supportahan ko yung, yung sports niya. Pero before, nung hindi pa kami, minsan, pag may time, nagja-jog din ako. Pero sarili ko lang. Kumbaga, nag-walk din para parang stress reliever. Yun. Yun. Galing. Tapos nito, mag-asawa kami. Yun, dun sa kanya ako na mas nahilig sa jogging, tapos yung biking, yun yung nagiging namin, pinakang bonding talaga. Stress reliever daw ang marathon, no? Ang pagiging triathlete. Pero, Actually, totoo yun. Napakatotoo. Stress reliever. can you explore on that? Kasi, alam mo na napaka-importante ng sports sa katawan eh. Dahil pinopromote natin yung healthy lifestyle. Napaka-importante nun para yung kabataan sa malayo dun sa... Ngayon yung gadgets eh. Hindi na yung aside from drugs. Kasi syempre kailangan lumalabas ang bata, especially mga triathletes, sa kalsada. Nandun yung magandang proseso ng training. Importante kasi yung init ng araw. Di ba? Yung sun protection sa katawan. Yun yung nagbibigay ng malakas na vitamin. So healthy siya. Yes, Tama. yes. Miss Sunshine, question, meron ba tayong mga sort of friendly competition? Kahit mag-asawa, di ba, minsan parang nagpapagalingan May competitive, may competitive spirit pa rin. Meron yun kasi minsan pag nagja-jog kami, nag-ano talaga kaming Kaming dalawa. dalawa nagko-competition. Nagko-compete talaga kami ng mas mabilis, kung sino yung mas mauuna. Tapos minsan, yung oras, kailangan mas mabilis, kailangan ganito. Meron po.
And I assume, no, parang putting that extra layer of parang competition, parang mas nagiging enjoyable din somehow Oo, yung totoo yun. pagtakbo. Correct. Tsaka mas may adrenaline eh. Yes. Diba? Saka Parang sa part may namin, napakahirap magbigay ng oras sa training. Kasi siyempre may family kami, may negosyo. So ang hirap ng tutukan yung training namin. Sometimes siya yung nag-jogging, ako yung sa negosyo, di ba? Napakahirap. Dito sa friendly competition ninyo, sino usually yung nananalo at sino yung unang bumibigay? Ako. May pero sa umamin. akin, pero sa akin kasi mas ano kayo na maunahan ko siya kasi siya talagang ano na siya professional. So pag nauunahan ko siya, parang ang laki nakaka-proud. Pero nakakatuwa kay Ma'am Sunshine, sa asawa ko. Tumatakbo yan ng 10 kilometer kahit walang training. Hmm. Oh, Kasi- may discipline. Yan. Kasi nandun yung build ng katawan na inborn, na yung katawan niya, yung stamina niya, malakas na since birth. Okay. Pero ngayon po na alam na natin kung paano kayo nagsimula sa pagtakbo. Paano naman po kayo siguro nagsimula naman ngayon na sumali sa mga competitions naman? Usually ako, ang sinasalihan ko mga Ironman 70.3, Subic, Cebu, Davao, at meron pang isa yung Palawan. So, dapat ma-promote talaga natin sa Pilipinas yung triathlon, ultramarathon, saka running events. Napaka-importante kasi, yun nga, yung stress reliever, masarap mag-sports. Lalo na kung siyempre may budget na extra sa family, sa company, yung mga grupo, di ba? Importante yung grupo di ba? Ma-encourage na mag-join sa running events. Yeah. Ang maganda pa dito, partner, of course, marathon is held sa Yes. iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Importante yun. Oo. Sa inyo ba, ano yung isa sa mga memorable competitions or races na sinalihan ninyo? Ako, marami na akong nasalihan. Around the Philippines, merong Cebu, Baguio, Cagayan de Oro, Davao, nationwide. Pero yung last 2016, yung huling-huling naganap, sa Skyway Marathon dito sa atin. Skyway. Yung Kundura. Kasi ang sarap pag tumatakbo sa Skyway. Kasi di ba obviously sasakyan lang yung yung bumabiyahe, yung nagta-travel mga motorists. Pag nandoon ka sa Skyway, mataas yung mataas yung elevation. Mapapasigaw ako doon sa sa taas ng bridge. So parang napaka-kakaibang experience nga nun, partner, no? Isipin mo parang Skyway. tatakbo ka dun sa Skyway at yung view. Kayo ma'am, ano po yung para sa inyo na pinakatumatak na marathon race na nasalihan nyo? Actually, nito lang ako sumasali. Ang sinalihan ko palang Milo at saka yung 7-Eleven. So how was the experience naman po? Masarap siya. Mas nai-encourage akong sumali sa mga marathon. Lalo pag nakikita mo na merong uma-ahead sa'yo. So, mas nag-i-eager ka na mag-training para... Kasi ang sarap ng feeling na lalagpasan mo yung iba. Kasi sometimes, hindi lang naman sa top 3 o yung podium, doon sa finish line sa arco. Minsan nauna ka doon sa naunahan mo, kahit maganda yung katawan. Kasi talagang mind conditioning. Minsan kahit maganda ang preparation mo, kung kulang ka naman sa tulog, sa kain, sa kapahinga. So useless yun. Sa mga marathon, malaking bagay ang mental toughness and Yes. resilience, no? More than, or actually, Mental. balance with the physical endurance. So ano ba yung role na ginagampanan ng mental toughness sa isang napakahabang race like a marathon? Miss Sunshine. Pag ganun, ma'am, kailangan syempre, yung body, yung katawan mo, kailangan talaga, ano na siya, mind conditioning na lahat naka-condition. Kailangan kung bago yung event, kailangan nakapahinga ka talaga. Kailangan yung condition mo okay. Kasi pag hindi, medyo magkakaproblema tayo. Lalo yung health mo. Di ba, minsan doon nagaan yung heart attack pag hindi ka naka-mind condition talaga. Pag ipipilit mo yung sarili mo na matapos yung hanggang finish line, tapos medyo alam mo sarili mo na may problema na, dapat hindi. Dapat talaga yung body mo, yung mind mo, talagang condition. During the races, ba ano yung sinasabi nyo sa sarili nyo? Do you self-talk? Dapat. Kailangan yun. Kasi ang ultramarathon,
self-discipline yan eh. Self-support. Along the highway, along the road, night run or morning, kailangan kaya mong i-convince yung sarili mo na tapusin mo yung, let's say for example, 100 kilometer. Yung mind setting dapat 10 kilometer, umiinom ka, kumakain ka. Sometimes pwede kang umupo o pwede kang magpahinga. Pero syempre dapat within cut-off time, matapos mo yung races ng ganong oras. Let's say for example, 24 hours, yung 100 kilometer. So, buong maghapon yun. Sir Prince, nagtatagpo kayo ng Prince Multisports Events Yes. and Ultramarathon. So, pwede niyo po bang ipaliwanag sa ating teammates what exactly is that? Oo. Yung triathlon, yung Prince Multisports Events, 3 disciplines yun eh. Yung swim, bike, and run. So, yun yung ginaganap sa mga Ironman sa Pilipinas. Then yung ultramarathon, purely running. Night run, and minsan umaabot ng long distance. So, ang maganda sa Ironman, speed yung pinag-uusapan. Yung discipline, mas mahirap. Kasi yung swim part, dapat within 1 hour, matatapos mo na yon. Tapos, 4 to 5 hours yung bike. Tapos yung run, 4 hours. So, may cut-off time. Unlike yung ultramarathon, pwede kang mag-relax, mag-chill sa daan. Di ba? Pwede kang beso-beso sa mga friends mo. So, sinasabi niya, pag nalagpasan niya, pwedeng magkwentuhan. So, yun yung difference. Relax na relax yung ultramarathon. Alright, alam mo, dito sa events na to, meron silang tema na runcation and racecation. This is so interesting. Can you tell us more about yung tema ng ating... Racecation. Pag runcation, ma'am, tsaka yung racecation, kasi usually napapansin namin minsan pag tumatakbo, yung solo lang siya. So, ang ginagawa namin, pag runcation, like, we have a Boracay. So, they can bring their family there. So, meron kaming 5 kilometers na makakatakbo yung kids nila or 10 kilometer yung wife nila. So, doon nagkakaroon ng bonding. After the event, pwede pa silang mamasyal, mag-relax. Partner, nakakatuwa no kasi 'di ba usually pagka sinasabing magbabakasyon ka, dito pumapasok yung parang matitigil yung routine mo, Yes. parang maisip mo agad ito yung time para mag-gain muna ako siguro ng weight. Parang mga cheat day. Pero pinagsama nila yung physical activity And pati yung vacation. vacation, 'di ba? Correct. And- Sarap. Best of all, kasama mo yung loved ones mo, yung pamilya mo, while doing this sport, di ba? Like this time, kasama ko yung wife ko, di ba? So, pupunta kami sa isang lugar, yung kami, yung ocular inspection, titingnan namin yung route, nag-event kami. So, kasama ko yung wife ko. Tapos, titingnan namin yung route, tumatakbo na rin kami. Tinetesting namin yung route, kung maganda talaga. Especially sa Boracay, around island, napakaganda. Saka yung Batanes din, saka yung Lapu-Lapu area, yung Mactan Island. So, by June, meron kami doon. Yeah. How hard is it to organize such big events? Especially dito sa mga location na to, like Boracay, Batanes. Ang Boracay sa Batanes kasi given eh. Di ba? May pangalan na siyang island. So, all you have to do is yung early booking ng flights. Di ba? Kailangan makuha mo yung promo. Later, magre-register ka na doon sa event namin. So, pagpunta ron, minsan nag-2 advance sila, 2 days before, umiikot na sila doon sa route. So, ang maganda sa like for example, Boracay, ang maganda ron, marami ng mga store around island. So, pwede ka nang tumakbo, kahit solo ka, kasi may mga pwede nang bilhan ng mga pagkain, drinks. Pero partner, meron silang paparating na event, yung Luneta to Tagaytay. Oo, yes. 60-kilometer ultramarathon. Can you tell us more about it? Yun yung maganda sa Luneta Tagaytay. So, coming from Manila, going to Tagaytay. Ang start sa kilometer 0, di ba? Yung tapat ng monument ni Rizal. Apo. Yung kilometer 0 kasi, around the Philippines, dyan tayo nag-start ng mga distance di ba? Nationwide. So, yung kilometer 0, going to Tagaytay, 60 kilometer, People's Park in the sky, yung finish line. So, nasa highland. So, within 14 hours, dapat matapos mo na yon. So, ang nakakatuwa doon, more than 10 years na. Yung first namin, 2014.
kami yung pinakamarami sa ultramarathon events na nag-join. Almost 700 Wow. na nag-running. Dami. Kaya ba natin ang partner? Pag trinay Baka natin pwede, itong no? Luneta to Tagaytay, Tagaytay. 14 hours. Yes, night run yun. Ang start Night 10 o'clock. Oo. So, tapos, dapat 12 o'clock in the, yung araw na, dapat matapos na. Dapat po pagka ganyan, nakakondisyon ka talaga, no? As in, parang days in Condition po advance. talaga. Tapos, every 10 kilometer, meron tayong hydration station. Okay, yun ang maganda. Merong water, soft drinks, soda, and energy drinks. Tapos may banana, chocolate, saka salt, di ba? Kasi yung salt napaka-importante pag nahihilo ka or nagbabago yung mind conditioning mo. Pwede kang mag-salt eh. For hydration. Yes. Diba? Then yung Coke, pwedeng sa sugar naman. Pag bumagsak yung sugar, di ba? Para mag-retain sila ng water. Aside from that, meron kami mga standby dapat na mga ambulance. Yes. Diba? Importante Very yun. important. Yes. Sino-sino ba yung pwedeng sumali dito sa event na to? At saka saan sila pwedeng mag-register? Yung pwedeng sumali pag ultramarathon, 18 years old above. Kasi ultramarathon is a hardcore race eh. So dapat 18 years old above. And sometimes karamihan mga senior citizens. Alam mo ang maganda sa senior citizens na sumasali, mas prepared sila kaysa sa younger runner. Baka po kasi merong notion kung mas bata ka na. Oo. Kaya ko to. Yun. Para, Kumbaga overconfident na sila. Yan. Kakayanin ng youth yung katawan nila, lakas ng katawan nila. Correct. Yung Dapat sa Pilipinas, ibalik yung running clinic. Napaka-importante sa mga athletics yan eh. Yung mga, tama yung sabi mo, pag younger eh, malakas yung isip eh. Kaya ko yan. Pero pag actual race na, bumibigay yung katawan. Di ba? Kaya marami nagkukulap sometimes. pero sir, at ma'am, we're in a very good spot right now when it comes to running. Kasi ang kultura ng pagtakbo sa Pilipinas ngayon, paangat, business is booming kumbaga. So, sa tingin niyo po, bakit po kaya ganito yung nangyayari ngayon sa kultura ng pagtakbo sa Pilipinas? Bakit maraming nahuhumaling At saka madami nang sumasali. sumasali sa mga events mismo? No? Nationwide. Alam mo yung 10 years ago, nag-start ako. Ang running event sa Pilipinas, na-monitor namin. Luzon, Visayas, Mindanao. May pan-run doon, 10K. Alam namin, na-monitor namin. Ngayon, hindi mo na monitor kasi by province na kasi, by town, ang nag-organize. Kasi ang importante sa pag-organize, yung run for Acos eh. Hindi lang nag-organize kami. Dapat nakakatulong din kami sa community. Nagbibigay kami ng mga school supplies, sa feeding program. Like sa Boracay, last time nagkaroon kami ng feeding program with guardians. Diba? Yung mga community. Yun importante. Tama yan, partner, no? Madaming mga fun runs and marathon events na with a cause. May charity event. Importante na yun. And isa rin partner sa tingin ko na dahilan kung bakit nga maraming nahumaling sa pagtakbo kasi ang kailangan mo lang dito sapatos eh, di ba? Correct. Unlike yung mga ibang sports, like yung iba pang mga sumisikat ngayon, yung mga racket sports, meron mga equipment na bibilin, mga bike. Kahit pagbabike, medyo mahal. kailangan mo rin ng budget, Yes, di ba? po, Pero budget. pagtakbo, sapatos Shoes lang. lang. Kumbaga, it's very friendly to all. Aside from shoes, may mga tumatakbo ng barefoot. Yung mga sanctioned events po ba na Yes, barefoot? meron. Nakakatuwa. 100 kilometer o 160 kilometer barefoot. Yun yung mga talagang dedicated sa sarili nila na... Kasi minsan, ang pag tumatakbo ka, dinidedicate mo sa family, yung may sakit. Ganun yun eh. Di ba parang wish ko, kaya ako gagawin to bukod sa healthy lifestyle ko, yung family ko, yung mother ko, kailangan gumaling. Parang binibigay mo yung spiritual ng paggaling niya. Tama. Sacrifice. Ganun. Meron pa po ba mga events na dapat subaybayan ng ating mga sports fans? Yes, thank you. Alam mo kung nakikita nyo, napapansin niyo yung sports tourism ng Pilipinas, ang pinopromote ko, Boracay, Batanes, Palawan, Cebu, like for example, Baguio, Subic. Napaka-importante kasi ng lugar natin, napakaganda sa Pilipinas. Pag tumatakbo ka, una-una dapat sariwa yung hangin. Di ba? Kasi dapat yung lungs mo
dapat bumabalik din yung fresh air. Para pag uwi mo ng bahay, relax yung mind mo, maganda yung body conditioning mo. Masarap kasi pag nag-exercise. Alam mo, napakalaking bagay yung 30 minutes walk in the morning. O more than, much better. Yan. Pero partner, bago tayo magpaalam, no, paparating na yung araw ng mga puso. So, medyo curious po ako dito, no, ma'am. Sa February 14 po, sa Valentine's Day, ano po ba ang date nyo? Tatakbo po ba kayo ng sabay? Actually siya, nag-iisip na siya kung saan kami pupunta na pwede kaming mag-jogging. Mag-bike. Yeah, Or sumasama talaga. mag-bike. Kasama na siya sa ano namin. Laging pag may lakad kami, kasama na talaga siya. Kahit sa araw ng puso. Tama. Yes. Correct. Samantala, bago tayo magpaalam, do you have any message sa ating viewers, shout-outs, or may gusto kayong batiin? The floor is yours po. Yes, thank you po sa mga ultra runners around the Philippines, sa kayong mga baguhan. Sa mga newbie kasi ang tawag sa mga runners. Importante, meron kayong sapatos. Diba? At mag-join kayo sa mga fun races. Dahil after 1 year, 2 years, magiging ultramarathon, long distance runner kayo, saka Ironman someday. So advice ko na focus, diba? Mind setting, syempre dapat sports-minded ka. Diba? Tama yung sabi ng wife ko, dapat stress reliever ang sports. Tama yon, shock absorber. Thank you. How about you po, Ma'am Sunshine? Ano po yung message siguro natin na gusto nyo lang ipaabot sa mga nakakapanood sa atin ngayon? Siguro sa sports, kailangan talaga natin yan. Sa ano natin, kailangan i-ano na natin sa katawan natin na everyday kailangan natin kahit 30 minutes walk or kung mas mapapa-ano pa natin, kailangan lagi tayong may time sa sports para sa healthy rin natin yun. Alright. Maraming salamat, Sir Prince at Ma'am Sunshine. Thank you so much and good luck sa upcoming events ninyo. Yes, yes.